Hello, hello, Capricorn Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 6 to 12 reading. Ano po naghihintay sa inyo? Alamin natin. But first, ihanda mo na ang one question mo ha. Sasagutin po natin yan mamaya by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit guide us for today and clarify our reading. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Capricorn. Thank you po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you po. Ganon din po sa mga new subscribers. Hello, hello. Welcome po sa ating channel. Hopefully po okay kayo today. And please share this video para po marami pang makapanood ng mga kapwa nyo Capricorn. Okay? So, thank you please for helping me. Thank you for helping me, and please do not skip your ads. Okay? At the background of your reading, meron kang the Emperor card. Nako, Capricorn, sabi dito, you have the power. You have the power to make things happen. Masolusyonan ngayon yung problema. Magawa yung plano. Kailangan mo magpakatapang ngayon. Talagang hindi ka na aatras, hindi ka na uurong, hindi mo na ipagpapaliban. Matalino ka na ngayon para magkaroon ng tamang diskarte sa kinakaharap mo. This is a very powerful week para sa'yo. Okay? So, in the core energy, meron kang the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, napakasimple niya. No? Ito yung start na pag-aaralan mo yung isang bagay. Kung ito man ay bagong negosyo, bagong opportunity, baka back to school ka, or a-attend ka ng seminar, workshop, training, or mag-aaral ka sa YouTube para malaman mo yung best way or pinakamagandang aksyon sa isang bagay. No? So wag kang matakot na, ay, hindi ko alam yan, aaralin ko muna. Ay, hindi ako sure dyan, sige, titignan ko muna. Magbabasa-basa ako, magtatanong-tanong ako, para malaman ko yung pinakamagandang paraan para panghawakan to, or masolve to, or makuha ko to. Okay? Ganyan yan kasimple para sa'yo. Okay? Page of Pentacles, the Lover's card. Okay, para sa mga, unahin ko na muna ha, kanino ko pa nakita meron sa inyo mga tungkol sa pag-ibig. Yan, pag-ibig. Meron sa inyo parang ikakasal this time, or magpo-propose sa'yo this time. Parang ganon. So, talagang new life, new beginning, new world ito para sa'yo. Congrats. Okay? Para sa mga Capricorn lovers dyan. Pero sa karamihan ng Capricorn, sabi dito, mag-commit ka sa bagay na ito. Kung ano man tong bagong bagay na medyo ingat na ingat ka pa, takot ka pa, hindi ka pa sure. Sabi dito, maging committed ka dyan. Ipakita mo na mag-e-effort ka, gagalaw ka, mag-i-invest ka, magalaan ka ng time, energy, pawis, puyat, nang sa ganun makuha mo yon desire mo. Kayang-kaya mo to. You are the emperor this week. Ibig sabihin, you have the ability, you have the chance, you have the bravery para panindigan at akuin ito. Congrats. Kaya mo yan. Okay? Huwag kang matakot. So, Capricorn, ano ba tong isang bagay na to na medyo nag-iingat kang hawakan, gawin, or i-accomplish? Nako, i-comment mo yan sa baba para mangyari sa'yo, maganap sa'yo, ma-accomplish mo siya. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Four of Wands. Mag-focus ka sa end goal mo. Ano ba ang end goal ngayon ni Capricorn? Ay para makapasa, ay para ma-promote, ay para lumalim yung understanding ko, ay para ma-solve yung problema, ay para sa bahay, ay para sa magulang.
Kung para saan tong goal na ito, tumbukin mo yan. Tutukan mo yan. Hindi pwedeng nalilingat ka. Bakit? Kasi itong goal na to nakita ko ay para sa stability ng pamilya mo. Para sa stability ng future mo. Kaya itawid mo yan. Huwag na huwag kang mapapatingin sa mga distraction. No? Kahit puyat, kahit pagod, dapat nakatutok. Meron kang disiplina para abutin ito. No? So ngayon habang nag-uusap tayo, isipin mo na kung ano yung mga panggulo. Ano yung mga dapat kong bitawan muna ngayon para matutukan ko ito. Okay? The Four of Wands. Meron kang the Queen of Wands. Yes, trust yourself. Trust your ability. Okay? Kung ngayon, nag-uusap tayo at iniisip mo, hindi ko nga kaya hindi nga ako sure, parang hindi naman ako magaling, baka hindi ko yan maabot. No. Tanggalin mo yan sa isip mo. Believe in yourself. Magkaroon ka ng pambihirang confidence and self-esteem na kung ano man ang mangyari, ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid ko, gagawin ko to. Itutuloy ko to. Wala na akong duda pa sa aking sarili. Ipo-push forward ko ito. Okay? Alam ko na marami ka ng kasawiang palad in the past. Marami ka na ring mga delay, hardship, rejections noon. Pero dapat hindi yan makasira sa iyong confidence ngayon. Meron kang abilidad. Meron kang power para ito'y itawid. Okay? So, sabihin mo lang sa iyong sarili na, sige na nga, gagawin ko na yan. Kaya ko yan, pupush ko yan. Hindi na ako matatakot. Gagawin ko na to para sa akin, para sa future, para sa stability ng buhay ko. Okay? Para sa stability ng buhay ko. Yan ang lagi mong tandaan. Para magkaroon ka ng additional fuel, additional na tapang para itawid yan. Okay? So, mga Capricorn, ano po yung ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba'y naglalaba, nagluluto, or ready na to go to work, or nasa biyahe ka ba ngayon? Comment down below. In the area of what you need, you have the Five of Cups. Ang kailangan ni Capricorn today ay huwag nang umasa pa sa nakaraan. Huwag ka nang balik ng balik doon. Minsan ginagamit mo yung excuse para hindi gawin yung bago ngayon. Parang iniisip mo, ayoko pa niyan kasi hinihintay ko pa yung past. Ayoko niyan kasi meron pa akong inaasahan doon. Or hindi pa ako nakapag-move on doon kaya ayoko munang papasukin yan. Marami kang excuses at ang ginagamit mo yung nakaraan. Minsan umiimik ka pa na, buti pa dati, buti pa noon. Sana pwede ko pang balikan yung noon. Puro ka noon. Kaya panahon na to for you Capricorn na ibuhos ang tingin sa mga bagong bagay. Wala ka nang mapapala sa past. Sabihin mo nga, wala na ako mapapala sa past, okay na yon, kalimutan ko na. May bago sa akin at yun yung dapat kong pagtapangan ngayon na okay, haharapin ko tong bago, excited na ako, I will push this because this may bring the good life for me. Okay? Five of Cups, the Four of Cups. Yes. Sabi dito, na para bagang panahon na para i-release. Release ko yung mga bagay na matagal kong dinamdam, matagal kong kinimkim, matagal kong pinaniwalaan na akin pero hindi pala. No? Palayain mo na ang sarili mo dyan at buksan mo ang sarili mo sa mga bagong bagay. Okay? Ito ang magfulfill ng wish mo. Ito ang mag-grant ng goals mo. So go on for new things. Okay? Importante yan. Huwag ka nang maghalokip-kip dyan. Huwag ka nang magdamdam dyan. May bago pa. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang death or end card. Sabi dito, tapos na. Tapos na yung paghihintay mo sa mga bagay na akala mo forever kang stuck. No? Pinapayuhan ka nito na mag-adjust ka sa bago. Kung anong dapat mong tigilan, dapat mong baguhin, gawin mo yon para mag-swak ka dito. No? Example, yung bagong-bagong trabaho na papanindigan mo halimbawa ay night shift. Panggabi ka, di ba? So babaguhin mo yung routine mo, babaguhin mo yung schedule mo para swak ka dito. O halimbawa din,
Itong bagong hinahawakan mo, kailangan mo siyang aralin. So, maglalaan ka ng oras, no? Talagang you will transform para pag-aralan, tignan, at saka um, maging makabago ka para lapat na lapat ka dito at mag-transform ang life mo for the better. Ito yung panahon, Capricorn, na mag-e-effort ka talaga. No? Nako, yung old life mo magbabago na. Yung lumang buhay mo, ending na yan. At papasok ka na sa makabago. Congratulations. Okay? The end card, meron kang the King of Wands. Meron kang King and Queen here kung meron talagang partnership, relasyon, no? Panahon na para ipasok yan sa next level. Congratulations. For others, nakita ko dito, si King of Wands dapat daw pag-alabin mo yung pag-asa sa puso mo na magagawa mo siya, ma-accomplish mo siya, hindi ka mawawalan ng tiwala at saka ng sigasig na I can change my life. I have everything that I need. I have the power to change and to begin something new. No? Kung ikaw ay dumadanas ngayon na parang dusa, pagod, kumunoy, or bagyo sa buhay mo, wag na wag mawawalan ng sigasig at apoy sa puso na kaya kong baguhin ang buhay ko, kaya kong mag-adjust, maabot ko lamang yung accomplishment sa bagong bagay na ito. So begin to really empower yourself. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang makikinig sa mga naysayers. Huwag kang makikinig sa mga negang tao na dinadown ka, minamaliit ka, o niyuyurakan ka. Kaya mong baguhin ang buhay mo dahil sa planong ito. Okay? So, be brave now. Commit, it will be yours. Okay? In the area of your near future, meron kang the 7 of Wands. In the near future, 7 weeks or 7 months after watching this video, heto ka. Pinapanindigan mo itong choices na ito. No? Talagang niyakap mo totally, prioritize mo to, binotingting mo, pinag-aralan mo, at sabi mo, mamahalin ko to, aalagaan ko ito. Heto ka. You are proving to everybody na kaya mo, magagawa mo, ma-accomplish mo. Marami mang nagduda, marami mang balakid sa paligid, pero nagawa mo. You remain supreme. You're on the top of the world and you are reigning powerful this time. Nagbarikada ka na din, no? Nilayo mo na yung sarili mo sa mga distraction, sa mga asungot, sa mga hindi makakatulong sa'yo. At kumapit ka sa pag-asa na malalabanan ko to, ipapanalo ko to. Congratulations. 7 of Wands, the Fool card. Yes. Talagang you took the risk. Sabi mo, it's now or never. Kung hindi ko to gagawin ngayon, walang mangyayari sa akin. Talagang sumuong ka. Kahit marami kang hindi sigurado, kahit marami kang kalabuan, kahit hindi ka sure. Pero naniwala ka na ilalaban ko na siya now. I will make this a gamble. But at the same time, lalaban ako every single day. I will do my best. I will chase it. I will work hard for it. Pag-aaralan ko para tama yung kilos ko. Pero sa hulit-huli, ako yung panalo. Congratulations. In your challenge, meron kang the Wheel of Fortune. Ang challenge sa'yo this week, Capricorn, ay yung kahandaan na lumaban. Kahandaan na paikutin yung kapalaran ko. Kasi minsan, komportable ka na sa comfort zone mo eh. Ayaw mo nang gumalaw, ayaw mo nang paikutin, ayaw mo nang kumilos kasi nga iniisip mo, baka maging complicated pa, baka mahirapan lang ako, baka madagdagan lang yung pinapasan ko. Pero kung wala kang kahandaan na sumuong sa changes na yan, hindi magbabago yung kapalaran. Kaya panahon to para to tell yourself, sige na nga, lalaban na ako, sige na nga, susuungin ko na yan. Because I know na ito yung magpapaikot ng kapalaran ko. Hanggat nandyan ka sa kumunoy, hanggat iniisip mo na ayoko na, suko na ako, sayang yung mga pinundar ko dati, sayang yung mga ginawa ko dati, ay talagang walang mangyayari. Now maging palaban. Tinatawag ka ni kapalaran ni Fortune na kilos, kilos, kilos. Your movement, your effort, your bravery ang magpapagalaw ng fortune mo. Okay? Importante yan.
That Wheel of Fortune, the Moon card. Yes, alam mo, sabi dito, hindi mo kailangan ng sagot sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan ng kumpirmasyon sa lahat ng bagay. Tingnan mo naman yung mga OFW natin, di ba? Sumusugal sila sa buhay. Wala silang kasiguraduhan kung pupunta sila sa Oman, or babiyahe sila papunta sa China, or lilipad sila papunta sa Korea. Walang kasiguraduhan yun, pero nilaban nila. Dahil alam nila yung kapalaran nandoon. Kaya kahit wala akong sagot, wala akong kumpirmasyon, pero kung alam ko sa puso ko na itutulay ko to, kahit gaano kahirap, kahit gaano kadilim, or kahit gaano kakalabo, I will push for this. 'Di ba? So, your destiny will move or bibilis yan sa yung faith, sa yung power to push forward. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang finding sanctuary, opening your spiritual source. Sabi dito, ito yung linggo kung saan palakasin mo ang yung spiritual power. Magdasal, manalig sa Diyos, kapitan nyo po yung inyong religion, yung practice ninyo, dahil dyan ka magkakaroon ng pambihirang confidence and tiwala sa mga bagong bagay. Believe it will happen to you. In your fortune, meron kang the Ace of Cups. Nako, parang sobrang halo-halo yung emotion mo this week. Merong bagong papasok, maaring bagong trabaho, bagong kaibigan, bagong endeavor, bagong blessing na sasaluhin mo pero naiiyak ka. Or kabadong-kabado ka. Kasi hindi mo alam kung paano siya hahawakan eh. Hindi mo alam kung paano to papaikutin sa buhay mo for a very long time. Hindi mo alam kung paano siya ipaprioritize, paano siya mamahalin, paano siya makakadagdag sa buhay mo. Pero sabi dito, imbes na problemahin yan, imbes na kanigahan ang isipin mo, yakapin mo na lang. Padala yan sa'yo ng Diyos, no? Talagang nakatadhana mo yung saluhin, kunin, yakapin. Kaya kung ano man tong blessing na to na magpapaiyak sa'yo or magpapakaba sa'yo, nako, alisin niyang kaba na yan. Dapat lalo kang ma-excite and be powerful now, be brave now. Kayang-kaya mo tong panghawakan, kaya huwag kang malulula, huwag kang ma-overwhelm, iyong-iyo yan. And make sure na gagawin mo ang lahat para magbunga to ng malaki for the future. Okay? The Ace of Cups, the Three of Wands. Itong bagong blessing na to ang magpapaabante sa'yo. You're waiting for something for so long. Sabi mo, kailangan kong marinig yon, kailangan ko nang makuha yung sagot, kailangan ko nang makuha yung konfirmasyon para makalarga na ako. At ayan, darating. At medyo kabado ka nga na parang hala, dumating na, anong gagawin ko. Just embrace it. And have faith. And stay powerful. Sabihin mo, ito na yon, kaya ko na, lalarga na ako. Darating na rin yung barko ng pangarap mo, nung hinihintay mo. Kaya grab it, charge forward. Wala nang lingunan to ha, wala nang atrasan to. Talagang babiyahe ka na at aandar ka na sa isang new journey na ipapanalo mo. Congratulations, okay? Claim mo na to, para sa'yo to. In your divine messages, meron kang step out of your comfort zone. Napakalinaw. Kung mawala ka sa nakasanayan mong mundo, huwag mong balik-balikan yung alam mong dapat nang sukuan at panahon na para tumawid sa mga bagong bagay na magpapaunlad sa'yo. Mahirap, nakapagod, maraming dapat asikasuhin, pero kakayanin mo. You are the emperor. Okay? In your divine messages, meron kang the Two of Wands. Yes, out of your comfort zone. Tingnan mo siya. Nakatayo siya sa kanyang balkonahe at kitang-kita niya na ang kanyang future ay nandoon sa gubat. 'Di ba? Pero sabi niya, teka, takot akong kumawala sa aking bakod. Ayaw kong lumagpas sa aking beranda. Ayaw kong tumawid doon kasi hindi ako sigurado. Pero sabi nga dito, para makuha mo yung future mo, yung plano mo, tatawid tayo sa bakod. Aabutin natin yung lush garden na yun, yung gubat na yan. Dahil nandoon yung katuparan ng plano natin. So ikaw, kung talagang nakakulong ka sa comfort zone mo, walang mangyayari. Panahon to para sumugal, tumawid, maging confident at yakapin yung bagong adventure. Panahon na para lumarga dahil sobrang ligaya ang sasapitin mo dyan. Okay?
Two of Wands, dalawa, kunin natin. The Five of Pentacles and the Two of Pentacles. Meron kang 2-2 here. Ang 2-2 po ay angel number of alignment. Sabi niya, i-align mo ang sarili mo doon sa destiny. Kailangan mong gumalaw kahit takot, kahit hindi ka sigurado, kahit wala kang mapanghawakan, kahit malabo. Kung alam mo na ito yung dadaanan ko, ito yung ruta ko, ito yung nakatadhana sa akin, pupuntahan ko yun. Sasalubungin ko yung grasya para sa akin. Kaya kailangan isipin mo yung kalakasan mo at huwag mong i-big deal yung kahinaan mo. Na parang, ay wala akong ganto, ay wala akong yan, ay hindi ako marunong nito, ay hindi ko napag-aralan yan. Huwag mong gamitin excuse yung wala ka. Gamitin mo yung power mo. San ka ba magaling? San ka mahusay? That is your strategy para makatulay ka na doon sa new adventure at makawala ka na sa comfort zone mo. Kaya ka nag-struggle ay dahil nandyan ka lang sa comfort zone. Panahon na para timbangin yung options. Panahon na para lumarga forward. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita na fortune cards. You have hammock, taking a vacation physically or mentally. Kung meron po sa inyo nagbabalak magbakasyon ngayon, baka weekend or day off, kunin mo daw yan para ma-recharge, makapag-isip-isip ng tama, para pagbalik mo, makakalarga ka na. You also have both, money or property through an inheritance, winning or windfall. Meron to talagang pangpamilyang mga mana or masasolve na property dispute or mabebenta, no? Na talaga magudulot sa iyo ng kaching-kaching. Nevertheless, kung saan man manggagaling yan, meron kang perang aasahan this week. Congratulations. Another message of Cain, pay attention to your health. Sabi dito, pag-aralan na buting tingin ng kalusugan, matulog kung dapat matulog ng tama, pagkain, yung iniinom, tama na yung alak, bisyo, tama na yung puyat na yan, and make sure na kumakain ka ng tama. Drink your vitamins, okay? Horseshoe, good luck. Wow, meron daw po kayong swerte talaga this week kaya gamitin mo ng tama. Panahon na to para umaksyon, kumilos hanggat nandyan pa yung lucky energy. Okay? Ang outcome ni Capricorn for July 6 to 12, the Queen of Swords. Palakpakan muna. Talaga namang napaka-bright ng future ni Capricorn at siguradong sigurado ka na sa pupuntahan mo. Bukas palad ka, sabi mo, sige, bibitawan ko na yung past, kakalimutan ko na, hindi ko na iiyakan yun at iyayakapin ko na itong bago dahil alam ko malaki ang naghihintay para sa akin sa bago. Panahon to para magseryoso, wag nang paligoy-ligoy, wag nang paiba-iba, kalimutan na yung past at mag-charge forward tayo sa isang solido, sigurado at matibay na future. Queen of Swords, the Ten of Wands. Panahon to para i-prioritize yung mga bagay na dapat mong bigyan ng pagod, time, energy. Yung iba mong responsibility, ipasa mo na yan sa iba para makatutok ka dito sa bago. No? Kailangan itong bagong bagay ng energy mo at hard work mo. Kaya kung marami kang pinapasan dito, baka mahirapan ka. Kaya kung ano man yung ginagawa mo ngayon na medyo hadlang na sa bago mong gagawin, ipasa mo na yan sa iba. Sila na ang dapat gumawa niyan para makapag-focus ka dito. Okay? Importante yan. Congratulations. Your hard work will pay off kaya kailangan panindigan mo yung bago mong gagawin. Okay? So Capricorn, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong isang question mo. Inhale and exhale the answer. You have the Six of Swords, the King of Cups, and the Page of Pentacles. At the bottom, the Queen of Swords. Panahon na talaga for you to decide. Make a choice. And ito yung isang desisyon na wala ng urungan. Panahon na para panindigan yung dako paroon at yung para sa future. Here, unti-unti ka nang umaabante. Kaya lumayo ka na sa mga bagay na nagpapaantala sa'yo o rason ng paghinto mo. Kailangan na nating umabante, umandar, dumiretso, and stay calm. Kalmado ka lang, no? Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Huwag mong haluan masyado ng emosyon. Take it lightly, take it positively, and use your head. Kapag kasi damdamin mo, pinapairal mo, diyan ka naantala.
Panahon to para maging mas matalino, yakapin yung bago, pag-aralan siya, buhisiin siya, wag mong i-take for granted dahil yan yung rason para makaandar ka, magkaroon ka ng kalmadong buhay, payapang buhay, at magkaroon ng malinaw na direksyon yung future mo. Maganda yan. Prioritize mo yan. At gawin mo ang lahat para makatulong yan sa pag-abante ng buhay mo. Okay? So, Capricorn, if you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Susulong ka na, aandar ka na, kaya gawin ang lahat, yakapin at magpakakalmado ka kasi kapag aligaga ka, baka magka-problema ka pa eh. So make sure na hinga. Kaya mo to. Malayo pa tatakbuhin mo, malayo pa yung gagawin mo pero napaka-bright ng future. Okay? Kayang-kaya mo yan. So, congratulations Capricorn. Yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you Capricorn for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.